ilang dekada, kami ay nahihiya. Dahil kapag sabihing Ilocano, sino ang maririnig mo na politiko na malakas na galing Norte? Marcos! Ay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Parehas pala silang mag-asawa. Kilometro siya ng Ilocos. Alam ng mga tao doon na halos hindi siya pumapasok. Tuwing kukumprontahin ko siya, ay nagsasabi siyang magbabago na siya, aalisin na niya ang bisyo. Hanggang sa may nagsumbong na naman sa akin na sa paggising pa lang sa umaga, kasabay ng almusal, marijuana pala. Maghapon sila. Lahat sila nagiinuman at gumagamit ng cocaine. Kasama ng asawa at barkada. Tulad ng ama ko, kinastigo ko ang mga barkada niya. Ang nasirang si Bong Dasa, si Edvi Cruz, Inigo, Tony Boy, Sap Anton, alam po ninyo yan. Nagre-resign na sa takot ang mga pulis nila at staff dahil sa lumalalang bisyo. Inayos ko sila dahil gusto niyang ituwid ang buhay niya. Gusto niyang mag-vice-presidente. Hindi siya pinalad at lalong nagkaroon ng oras para sa bisyo. Simula noon, naging malabo sa amin ang lahat. Kaysa mag-away, bigla na lamang lumayo ang loob namin sa isa't isa. Noong 2016, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga, lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Nakasama siya sa listahan ng mga celebrities, mga artista, Maricel Soriano at iba pa. Masinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Halos manikluhod ako. Sinabi kong ayon sa kapulisan, dapat unahin, usigin ang mga pusher at saka na lamang sagipin ang mga user. Naligtas si Bongbong. Labis ang takot ko at pag-aalala. Kinausap ko siya at nagsabi siyang talagang siya ay nagbabago na. Muli at lagi, hindi ako nawalan ng pag-asa. Ako'y naniwala ulit. Mula noon na natatanggap ko na lang na balita tungkol sa kapatid ko ay regular na pagpapadoktor. Kaya kumalma naman ako. Iniisip ko, totoo, dahil na-opera na ang tuhod niya sa gout. Siguro, totoo na ito. Hanggang nito, nalaman ko na tuloy ang paggamit niya sa mga party na garapalan naghahain ng droga. Pinagmamalaki pa ng mag-asawang kayang-kaya nila ang
using ng cocaine. Hati-hatiin daw para 4 na beses sa isang araw. Hindi mabibisto. Ang pampapadoktor, pinalabas nilang pag-stem cell. Nagpapalit daw ng dugo, nagpapa-blood transfusion. Kayang-kaya raw. Hindi ko maintindihan ang pinagsasabi. Noong 2021, kahit papano, nagkikita kami at nagkakausap. Sumumpa siya sa aking talagang hinintunan niya. Naniwala ako kasi sabi niya gusto niyang tumakbo. Ang sabi ko, tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Ipinakilala ko si Bongbong kay Inday. Naging magkatandem sila. Pagkatapos noon ay biglang hindi na niya ako ulit kilala. Kahit si Inday, nagtataka. Bigla ko na itsapwera. Kahit ganon, nangampanya pa ako para sa kanya. Kahit si Inday na lang ang aking nakakausap. Hindi ko alam bakit ako nakaban sa headquarters nila sa Mandaluyong. Hindi ko alam bakit walang nagre-report sa akin tungkol sa kampanya. Sa totoo lang, masakit mang aminin, nung dinidisqualify na siya, halos papaboran ko na sana dahil may nagsumbong sa akin mula sa kanyang campaign team na gumagamit na naman siya. Kung sinabihan ko, siya at mga taong nasa paligid niya, nagkaisa silang tuluyan akong alisin sa kampanya na ako naman ang bumuo. Sinabi nilang gusto ko na siya ay ma-disqualify para ako ang pumalit. Hindi totoo yun. Iniisip ko ang kalagayan ng aking kapatid at paano siya magsisilbi kung ganyan ang kalagayan niya. Pero pinaparating sa akin na hindi siya lulong at minsan na lamang tuwing nagpa-party. Hindi ko maipaliwanag bakit gusto kong maniwala at hindi mawalan ng pag-asa. Noong nanalo siya, naging pinakamalayo na kami sa isa't isa. Maliban sa opisyal na tagpuan at kapag pumupunta yung nanay namin, hindi ako sumama sa loob ng 3 taon dyan sa Malacanang. Dahil lantara na doon ang inuman, ang paggamit nila ng cocaine at mga bawal na gamot. Hindi na nila nakikita, naririnig. Kakaiba na siya magsalita. Hindi na maintindihan kung ano-ano na ang sinasabi at wala na sa sarili. Nagtatago sa kabaitan niya ang pang-aabuso niya sa droga. At nagbunga na ito ng mga nakakapinsalang maling desisyon. Hinayaan niyang kumilos ang mga nakatalibot sa kanya. Yung mga umaastang presidente habang nilululong siya ng mga ito. Hindi na kami nagkausap. Sa harap ng publiko, pinipilit kong magmukha kaming maayos. Pero wala na kaming koneksyon. Hindi ko hinihiling na maunawaan ninyo ako, lahat kayo. Sa palagay ko, ang makakaunawa lamang sa akin ay ang mga pamilyang may pinagdaanan sa adiksyon, sa inom, sa sugal, sa alak, sa bisyo, higit sa lahat, sa droga. Pag hindi ko siya nakakasama, buong aking loob na ipasok sa institusyon, ipagamot,
Iparehab ko na yan. Pero tuwing maghaharap kami noon, hindi kaya ng aking kalooban na gawin yon. Tuwing magsasabi siya sa akin na magbabago na siya, hindi ko siya kayang tiisin. Hindi ko kayang ipagkait sa kanyang pagkakataon at pagbabakasakali. Umaasa ako at laging nananalangin na sana, oo nga, nagbago na siya. Hanggang dumating ang 2024 at 2025, yung bisyo niya na ang dahilan ng pagbaha ng korupsyon, kawalang direksyon, at maling-maling mga desisyon. Walang accountability, wala nang hustisya. Hindi na niya alam ang nangyayari. Hindi na pinapaalam sa kanya ang mga pangyayari. Sinamantala ng mga ito ang paggamit niya ng droga. Kinangkam na nila ang kaban ng bayan habang ang mga dating tumatawag sa amin ng magnanakaw ay nakakita ng pagkakataon sirain ang lahat. Nagagamit na nila si Bongbong para sirain si Inday. Itinutulak pa nila si Bongbong at ang bayan sa bangin para umastang tagapagligtas. Mula sa pagtraidor at pagpapahamak kay VP Inday, sa confidential funds na kung tutuusin ang galing naman sa opisina ng Pangulo, hanggang sa pagpadukot sa dating Pangulong Duterte para itapon na lamang sa ibang bansa. Ang kabaitan ni Bongbong ay naging kalupitan. Karapalan ng pagtatakip sa kanya ng mga nasa Congress, sa Senado, mga miyembro ng kabinete. Kitang-kita na ng taong bayan, wala nang puwang ang kahihiyan. Para bang nauulit ang bangungot ng kasaysayan dinamas namin noon. 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. November 17 din noong 2021 nung nakumbinsi ko si Inday na magbise kay Bongbong. November 18 po, bukas, ang ikatlong araw natin. 9 na taon na nakakaraan, saktong November 18 pa talaga, na pinalibing ni Pangulong Duterte ang tatay ko sa libingan ng mga bayani. Halo-halo na ang aking nararamdaman, pero alam kong ito ang dulo at hangganan ng aking pagtitiis at pananahimik. Hindi na tayo mananahimik! Dahil nalaman ko pati ang mga anak niya ay nagdodroga na. Pinasusuklaman ko pa ang pag-alok ng mag-inang si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pang mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas. Sa loob ng halos 4 na dekada, wala akong ibang pinangarap kundi maipakita sa sambayanan na hindi kami masamang tao. Hindi masama ang pamilya Marcos. Gusto kong ibangon ng dangal ng aking ama. Sa pamamagitan na nagpagtatrabaho para sa bayan, sinikap kong maging mabuting gobernador, kinatawan, senador. Hindi ako halos nagpapahinga para makapag-iwan sana ng legasiya
na kapag sinabing Marcos, nabawi na namin ang tingin sa nakaraan. Ngunit sa kagustuhan kong maging responsableng anak, matupad ang pangako ko sa aking ama, nabigo akong maging mabuting kapatid. Naging mahina ako kay Bongbong sa kapulisan at sundalo, sa lahat ng mga leader at tagapagpatupad ng batas. Siya ang Pangulo natin ngayon. Sinabi ko kung anong kalagayan niya ngayon. Tulungan niyo akong mapabuti ang kanyang kalagayan. Tulungan niyo akong matulungan siya. Hindi niya ako kalaban. Ang kalaban niya ay ang sarili niya. Nagdamay ang bansa sa laban na yan. Bilang senador at lingkod bayan, batid ko ang mga problema at gaya ng bayan, alam ko rin ano ang solusyon. Sa pagkakawatak-watak, patuloy na pamumulitika, pagnanasa sa kapangyarihan ng mga talunan naman, kaguluhan sa Mindanao, alanganing gyera sa China at Estados Unidos, kawalang pananagutan sa flood control scam, garapalan, takipan, panggigipit sa hindi kaalyado, pagkakanulo sa kapwa Pilipino, pagdakip sa dating Pangulong matanda't may sakit upang ihagis lamang sa bansang dayuhan, pagsadsad ng piso, paglaganap ng gutom, paghihingalo ng ekonomiya, at pagsasawalang bahala sa taong bayan. Ang delubyo at kalamidad na nagdudulot ng parusa, ang korupsyon na nauwi sa kawalan ng tiwala at hustisya sa Pilipinas, sa kanyang pamahalaan, lahat ng yan ay masosolusyonan kung ikaw, aking kapatid, magsaayos ng iyong sariling kalusugan. Kapag humupa ang ingay sa politika, kapag umuwi na kami sa aming pamilya, hindi bilang senador, kundi bilang ate, bilang si Manang ay ni Bonget, kaya itong sasabihin sa harap ng taong bayan, sa harap ninyong lahat, at sa harap ni Bongbong. Bonget, magtatatlong taon na tayong hindi nagkakausap. 3 taon ko nang sinusubukan muli na ako'y pakinggan. Siguro ngayon ay makakarating ng buo ang gusto kong sabihin. Walang mababawasan, hindi madadagdagan. Bongbong, nag-aalala sa iyo si Manang. Tuwing nakikita kita sa TV, gusto kitang puntahan. Napakalaki ng pinagbago mo. Itsura, pagsasalita, takbo ng pag-isip. Minsan, napapatanong ako sa sarili ko, ikaw pa ba yan? Si Bongbong ba talaga yan nakikita ko? Pero ako, ading ko, ako pa rin ito. Ako pa rin ang ate mo na tumayong ama't ina sa inyo sa ibang bansa. Ang kasama mo sa sumubok na sangyain lahat ng sakit para sa iyo. Ang kapatid mo na hindi mo kailangan hingan ng tawad dahil agad ka nang iniintindi at tatanggapin dahil mahal kita. Nasa Bagong Tipan, kay Lucas, Kapitulo 17, versikulo 3 hanggang 4. Kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya. At kung siya'y magsisi,
patawarin mo siya. Tama na, ading ko. Tapusin mo na ang paghihirap mo at ng bayan. Gaya nung umalis tayo sa palasyo, kaya ko pa rin hawakan ang iyong kamay. Huwag kang matakot. Malaki na ang dulot sa iyo ng droga. Sinisisi ko ang sarili ko dahil hindi ako nakinig sa mga sumbong. Hindi ako nakialam. Hindi ako maniwala. Pero hindi pa huli ang lahat. Tama na, ading ko. Magpahinga na tayo. Umuwi na tayo. Magpagamot, magpagaling at nangangako ako. Hindi ako malilingat. Hindi ako magkukulang. Lahat ng kasama mo ngayon, hindi natin kasama sa pinakamadilim na bahagi ng buhay natin. Kasama mo sila ngayon dahil nasa taas ka pa. Ako at ang ating mga tunay na kapatid dito sa Luneta ang kasama mo. Kahit magdilim ulit ang lahat. Talikuran mo ang iniisip at ibinubulong nilang ambisyon. Unahin na natin ang kalusugan mo dahil sa adiksyon na bigyan mo ng malubhang karamdaman ang buong bansang Pilipino. Matatanda na tayo. Sakitan na si Mami. Alagaan na lang natin ang isa't isa. Kaliwat kanan man ang panghuhusga sa akin, malinaw sa aking puso na dapat mauna ang Diyos, ang bayan, pamilya at sarili. Hanggang sa mga oras na ito, Bonget, gusto kong malaman mo na hindi kita sinusukuan. Hindi ko kakayanin kung mapapahamak ka. Kaya hinihingi ko na tayo'y umuwi na, mamahinga alang sa iyong kalusugan. Kaya kung mabigo at mawala sa iyo ang posisyon, pero hindi ko kayang mawala ka sa amin. Ayusin mo ang sarili mo. Magpagamot, alisin ang droga sa iyong sistema. Wala akong ibang gusto, kundi gumaling ka, malampasan natin ito muli. Dahil wala akong ibang hinahangad bilang ate, kundi maging masaya ka, maging ligtas sa panganib, malusog, matagumpay sa buhay. Itama ang mali, labanan ang adiksyon, at ako hindi kailanman aalis sa iyong tabi. Susuporta at hindi titigil manalangin kasama ninyo dito sa Luneta at sa buong mundo. Dahil iyon naman ang tungkulin at ibig sabihin ng salitang kapatid, kapatid, mabuhay kayong magkakapatid. Maraming salamat po, Senator Amy Marcos. Hello mga kababayan! Malinaw na malinaw! Hindi karapat-dapat ang ating Pangulo, mga kababayan! Tayo ay marinlan! Tayo ay nagpagpagsilan! Ng tayo natin binoto, hinalal! Kaya ngayon, mga kababayan, klaro-klaro, idadawala ko sa General Romeo Prado, General Staff ng Armed Forces of the Philippines,
The people, tayo mga tao bayan, tayo, you are fired! Mr. President, Mr. Marcos, you are fired! You can resign! Muli, sa ating mga kapulisan, sa ating mga sumulungan, ang ating chief of staff, ang inyong commander-in-chief ay hindi lamang magtatakaw. Ito ay isang bakat, ito ay isang tagdamit. Kaya dapat siya ay ating tanggalin, palisin, at ikulong mga kababayan. Mga kasama, dito na po, atas mo tayo. Hindi pa ho tapos ang pangyayari ngayon. Una ho sa lahat, pasalamatan natin si Senator Amy Marcos sa kanyang mga sinambit na pananalita. Nananawagan po kami sa lahat ng ating mga kababayan na malapit dito na pumunta, makiisa, makibahagi sa ating pangipaglaban. At yung binanggit ni General Bokis, ang ating pong mga opisyales sa Armed Forces of the Philippines, ang ating pong mga opisyales sa kapulisan, ang ating pong simbahan katoliko, ang ating mga kababayan, wala na po tayong kulay, dilaw, pink, pula, berde, magkakaisa po tayo, laban to ng sambayanang Pilipino. Attorney Harold Respicio. Naging Ilocano nito, gato kayo bangag! Meron ba mga Ilocano dito? Meron ba mga Ilocano dito? Ako si Atty. Harold Respicio, totoong Ilocano. Kita nyo naman sa aking balat. At yung mga Ilocano dyan, nakikita ko kayo kahit madilim. Kumiti nga kayo. Yan! Ang sabi nila, meron daw solid doon! Ako na mismo ang nagsasabi sa inyo, ang solid doon, narito na sa EDSA! Ako ay bumali pa papunta dito sa Maynila at gusto kong sabihin sa inyo, ang gaganda at ang gagwapo nyo pala, ang pabuti nyo pala, pero iisa lang ang ating damdamin. Naskam tayong lahat. Naskam ba tayo? BBM, noong una ikaw ay nangangampanya, lab na lab ka namin. Dahil sa wakas, ibabalik mo ang dignidad ng mga Ilocano. Ilang dekada kami ay nahihiya dahil kapag sabihing Ilocano, sino ang maririnig mo na politiko na malakas na galing norte? Marcos. At ilang mahabang panahon kahihiya na aming dinadala. Kaya nung ikaw ay bumalik, sinigyan mo kami ng pag-asa. Mauli nun. Nagbulag-bulagan kami kung ano man ang naging pagkukulang ng iyong pamilya. Hindi namin pinansin dahil inisip namin, siguro hindi ko lang gagawin ito. Siguro hindi ko naman gagawin yung ginawa ng tatay niya. Kung medyo magaling magsalita nung una, hindi ba? Napaka-articulate. Kaya lahat ng mga Ilocano sumama sa kanya. Pero hindi natin nakilain. Sabi nga ni Amy kanina, nag-drugs ulit pala! Ako, idol! Iyak ako, mga sir. Kaya pala, pagkatapos mong manalo, hindi ka na namin narinig yung lakas ng iyong hila, ng lakas ng iyong politika. Biglang
Hindi yan ang sinuportahan namin. Lahat ng hinawakan nila, lahat ng ginawa nila, puro magdanakaw. Anong nararamdaman namin? Hindi na kakahiya. Ano ba ang ginawa mo sa kapwa mo Ilocano? Ako Ilocano ako. Lahat ng nakikita kong pagkakamali ng iyong gobyerno, inalabas ko sa social media. Ano ang ginawa mo? Kinasuhan mo ako at pinakulong mo ako. Bakit ng manong? Apay inarapin mo kanyang diyan. Ba't ka ganun? Walang iya kayong lahat. Kaya ngayon lumalabas. Pinapalimutan nila na hindi kasalanan ni Marcos, ni Bongbong Marcos. Pero bossing, sa sobrang hali mo, hindi mo na nababantayan ng tao mo. Kasalanan mo yan! Kung hindi na gumagawa ng trabaho mo, dapat pa ba siyang manatili sa pwesto? Hindi na! Sa lahat ng mga Pilipinong may dignidad, lahat ng mga pinakamatatapang ay narito na. Kahit na sinong Pilipino na nakikita na binababoy na sila ng kanilang liderato, ng kanilang presidente, hindi na sila nilarespeto.